Kamusta mga boss? Sa episode na to, bibili ako ng sports car na pangarap ko simula high school pa lang ako. Bakit? Isang araw habang nagbabrowse ako sa internet, nakita ko na tong mga scientist na to, pinipredict nila na 3 to 5 years daw, maguguno na ang mundo. It's complete insanity. So bago magunaw ang mundo, ano ang gagawin mo? Matagal ng tanong sa inyo to, matagal ng tanong ng mga matatanda to, matagal ng tanong to sa inuman. Kung magugunaw na ang mundo, ano ang gagawin mo? At ngayong araw, bibili natin yung pangarap natin na sports car dahil magugunaw na daw ang mundo. Huwag naman sana, boy. Yo, what's up guys? It's your boy, ang nga pala ulit King FB. At tayo nga pumuli nagbabalik dito sa panibagong video natin mga tol. So wag na natin patagalin to. Alam ko vlog to pero nakaupo na naman ako dito. Simulan na natin to. At click nyo na syempre subscribe dyan sa may baba. Wag na natin patagalin ulit. Let's go. It's complete insanity. Story time muna tayo mga kaibigan. Isang araw habang kasama ko yung best friend ko nung high school kami, nandun kami sa labas ng eskwelahan namin. Habang nakatambay kami doon at tumitibong ng fishball at iba pa, biglang merong dumaan na sports car sa harap namin. Sabay sabi nung tropa ko parang ang ganda naman yan pare. Kuha ko ba yung boses na Aaron? Napatingin talaga kami ng todo-todo doon na nanlaki yung mata namin ni Aaron kasi napakaganda nung Toyota 86 na dumaan sa harap namin at hindi pa namin alam na Toyota 86 yun. So habang dumadaan ng medyo mabagal yung Toyota 86, nababali yung leeg namin ng tropa ko at biglang sabi, pagtanda natin, pag yumaman tayo or pag nanalo tayo sa loto, bibili ako niyan. Yung taon na ba nakalipas? Third year high school, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 years? The fuck? Matanda ako na pala. At syempre hindi na naman ako makakahanap ng brand new na 2013, 2014 na Toyota 86 ngayon dahil 2014 pa yon. Ako kasi ang gusto ko, bibilin ko yung eksaktong kotse na nakita ko. Hindi naman syempre, hindi ko naman mahanap yung nagdumaan sa harap namin. Pero yung eksaktong pulang kotse na ganun din yung brand model, na ganun din yung year model dahil hindi ako na-inlove diba? So kung bibili ako ng 2017 model pataas or kung bibili ako ng latest na 86 or BRZ, wala na yung essence na gusto ko na yun yung bilin ko, 'di ba? Wala talaga akong idea kung saan makakabili ng 2013-14 model ng Toyota 86. Kapag naghanap ka ng todo, pwede kang maligaw, pwede kang ma-scam at pwede kang malito dahil ang daming platform na pwede mong pagbilan. Pero laking swerte ko na may tropa ako na malakas sa buy and sell, kaya nakahanap ako ng sobrang gandang kotse na swak sa panlasa ko. Syempre gusto ko muna ipakilala sa inyo kasi business to ng tropa namin ni MB, 'di ba? So walang iba kundi si Boss Neil Musni Mapagmahal. Nakilala ko to first year college pa lang ako. Kung alam nyo yung mga college boys na sobrang hilig sa kotse, isa na siya doon. So isipin nyo na lang nakatayo siya sa gilid ng Intramuros doon sa may walls, nakatayo habang tumitingin ng kotse. Ganun ba talagang nakita ko si Neil? Kung naman magalit si Neil sa akin, sabihin ko ginagawa akong tamba yung image. So maraming salamat kay Boss Neil. Okay boss, maraming salamat sa pagtupad ng aking dreams. Okay. Niya, pati yung gusto niyang kulay. So guys, ang pinakagusto ko talagang kulay ng 86 is pulang-pula. Kasi sabi ko nung bata ako guys, kapag nag-sports car ako kulay pula or first car ko kulay pula. Kinulit ko siya ng ilang buwan. Sabi ko maghanap kami ng pula. Hanggang sa na-timingan na nakakuha kami dito sa may Bulacan. So dinayo pa namin ng todohan. Kaya salamat tol. Balik tayo sa future. Dahil ang future ay kukunin na natin at iuwi natin. Okay. Ilang A-above kaya masasahay ko dyan? Nakahanap kami ng siguro 10 listahan ng Toyota 86. May mga ilan na na-test drive ako pero medyo hindi pasok sa panlasa natin. Hindi talaga tumitibok yung puso ko Kumbaga parang hinainan mo ako ng sobrang A-above na maganda pero kaibaan na pa rin yung puso ko. Mali. Hanggang sa nahanap namin tong seller na to na sobrang tagong-tago, sobrang malayo sa Metro Manila. Kaya napaagoy na lang kami dahil di ko alam kung pupuntahan pa namin or hindi. Pero guess what? Syempre dahil staker si Tito King, pinuntahan namin ni Neil Musni kasama ang family ko syempre. Sobrang ganda netong auto na to. Para sa mga tao dyan na magsasabi na dapat di ka na lang bumili ng second hand na kotse kasi second hand yan, kaya mo naman ay brand new. Una sa lahat, wala namang mali sa second hand. Yun kasi talaga yung gusto kong model diba? So kung ipipilit ko yung mas bagong model pero gusto ko yung lumang model, pag dinrive ko yung bagong model, mas maiisip ko yung lumang model. Nag-gets yun naman siguro, diba? At least nabayaran mo ng buo. Kaya maraming salamat din sa inyong lahat. Oo, kung ikaw na nanonood dito ngayon, maraming salamat sa'yo dahil hindi ko makukuha
tong kotse na to kung hindi mo ako sinuportahan. Syempre una sa lahat, salamat sa'yo. Salamat din kay Lord na binigay kayo sa akin at binigay ni Lord yung kotse na to sa akin. Salamat sa family ko na sumuporta sa akin, sa girlfriend ko, at syempre sa mga tropa ko na kasama ko mangarap dito sa kotse na to. So sabihin yung magic word full tank please. So guys, no? Okay, nakuha na po natin si 86 Cutie. Just like I said a while ago. So medyo overwhelming pa sa pakiramdam. Bawal pa tayo sumibat guys kasi nung nakuha natin to, wala pa pong gas. So mamaya pa tayo sisibat, parang pagsibak natin. You know what I mean? Nagpapawisan ako sa sarap. Opo, full tank po. Opo. Makita pre. Ha? Hindi makita. Saan ko? Andun. Opo, full tank 97. Sira na po. Sige po. Ayun, full tank po, 1 milyon. Puta. Mukbang. Yun ang mangat na pre. Naabahan ako pre, every minute, every second. Magkano po kuya? 3-3 lang po. Mura. Kala ko, buti na 1 milyon. Good boy. Good boy. Tinitingnan tayo nung guard, baka sabihin mo ata yung titi. Pangarap ko talaga tong kotse na to. Tulad na sabi ko kanina na paulit-ulit. Di ko naman in-expect na bibili ko tong kotse na to kasi alam ko naman sa sarili ko na di naman kami mayaman. Hindi naman kami tagtaga. Hindi kami, alam mo yon, practical akong tao, maunat ako, wala akong pera. Nung high school ako, wala naman ako talagang pera, diba? Siyempre, kung wala kayo, hindi ko rin makakuha to guys. So, game! Meron! Boss! Sheesh! Nice pa? Good shit! Sabihin ng mga bata, nababali ako, pero guys, promise, yung feeling ko ngayon, hindi ako naniniwala na nabili ako ng sports car or ng drift car or ng dream car kasi yun nga, tulad na sabi ko sa inyo kanina, ako yung tipong tao na hindi ako naniniwala na kaya akong mangarap ng mataas, pero nangangarap ako ng mataas. Okay, ano kasi ako medyo, anong tawag ng negative akong tao, ini-expect ko na yung pinaka-worst na mangyayari. Maraming salamat guys. So yun guys, nakalipas na po yung ilang araw. Okay, pina-change oil lang natin to si Little Devil mga kaibigan. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo, bigyan nyo ako ng magandang pangalan neto nga, kotse na to. Dahil itong kotse na to ay kotse natin. Okay, kita mo yung nanay ko nakasilip pa. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-chismos. Huli. Ako lang ng kotse, ang kalat agad. Ano ba naman yan boss? Okay na yung rides, above na lang yung kulang. So yap, ulitin ko lang guys, maraming salamat. This is my ultimate fucking dream car simula nung high school pa ako. Okay, hindi ko ma-explain ng todo-todo yung pakiramdam. Siguro papakita ko sa inyo yung clip na naiiyak ako nung gabi na nakuha ko tapos nauwi ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina sa vlog na napakaganda nung harapan. Kadalasan guys ng mga 86 kasi ngayon, digital na lahat yan. So ang hinahabol ko yung gauge na ganyan or gotcha, di ko alam tawag doon. Ganyan yung looks. Nasaan yung driver na pogi, di makita. Balik tayo sa dahilan kung bakit tayo bumili ng sports car. Paano kung hindi naman magunaw ang mundo pagkalipas ng 5 taon? Yung tipong walang sumabog, walang kumalabog, or walang lumubog sa mundong to, ano lang gagawin ko? Isa lang sagot dyan. Kung di man lumubog ang mundo, mas naunang lumubog yung wallet ko. Pero syempre guys, no, huwag naman natin pagdasal na lumubog yung mundo. Okay, habang pinapanood nyo to, gusto ko rin i-raise yung awareness sa inyo na save Mother Earth, no? Huwag na kayo maging plastic sa mga kaibigan nyo. De joke lang, hindi po counted yon. Magtanim po kayo ng puno kung kaya nyo, mag-recycle kayo kung hanggat kaya nyo. Marami dyan advocate kung paano masasave ang Earth. So tigilan nyo na po yung mga abangayan nyo sa eleksyon. Mag-focus po kayo dahil nasisira na po ang mundo ngayon. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kung magugunaw ang mundo bukas, ano ang gagawin mo ngayon? Huwag ka na magjabol. Full tank please.